Magandang araw pong muli mga kaibigan, at muli po nandito tayo sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po muli natin itong tungkol sa expose ni Congressman Rodante Marcoleta tungkol doon sa COMELEC. Ito pong si Commissioner Erwin Garcia na sinasabing tumatanggap ng suhol mula doon sa mirror system ng Korea. Ito po ay para sa darating na 2025 midterm election. So kung atin pong matatandaan, sa kabila ng mga pagsisiwalat na ginawa ni Congressman Marcoleta, naging tahimik po ang ating Kongreso at ang Senado. At atin pong mapapansin na sa kasulukuyan wala man lang nag-i-initiate na kahit sinong congressman o senador na magkaroon ng investigasyon patungkol dito, samantalang ang nakasalalay dito ay ang kakalabsa ng isang maayos at matinong halalan sa 2025. At matatandaan din po natin na sa usaping ito ay lumalabas na sangkot ang pamilya ni Marcos, lalong-lalo na po si Lisa Marcos na nagkaroon daw ng sikretong pakikipagpulong sa COMELEC bago naganap yung nagdaang eleksyon. So dito po ay isinisiwalat ni Rodante Marcoleta na bilyong piso ang natatanggap ni Commissioner Erwin Garcia mula sa mirror system. Although ito po ay pinasinungalingan na at sinasabing ito ay isa lamang paninira. At noon pong nagdaang ilang araw, nagkaroon ng press release ang COMELEC na magkakaroon sila ng isang hakbang na pagdedemanda laban kay Marcoleta sa Ethics Commission. Ito po ay dahil daw sa pagpapakalat ng maling balita o fake news patungkol dito sa nangyayari sa COMELEC at saka sa mirror system. So ito pong ganitong bagay, pansinin po natin. Ang nakasalalay po kasi rito ay ang kalalabsan ng isang maayos na halalan at mga mabuting pagsasaayos ng sistema ng halalan. At dito po kung talagang ito ay mayroon ng kasunduan o mayroon ng nalutong sistema, sigurado po ang mananalo rito ay yung mga kandidatong talagang ang naglagay ay yung mismong administrasyon, at mababaliwala po yung mga boto ng mga ibang tao para doon sa mga kandidato o doon sa mga personalidad na kanilang napupusuan na mamuno sa ating bayan. Kasi po kung ganito ang mangyayari, hindi pa po nagkakaroon ng halalan, alam na po nila kung sino ang mga nanalo. At ito pong ganitong kalakaran ay medyo hindi na magdudulot ng mabuting kalagayan sa pamumuhay ng mga Pilipino. Kasi po kung inyong mapapansin sa ngayon, kaliwat kanan ng korupsyon, kaliwat kanan ng aligasyon sa mga katiwalian ng gobyerno, lalong-lalo na doon sa mga sinasabing flood control na natapos na nauwi naman sa wala, at ito pong iba pang bagay ng corruption tungkol dito sa unang-una yung sa PCSO, at itong huli itong pagtatangka nilang makuha yung pondo ng PhilHealth. So ito pong ganitong usapin, kapag po ang isang bagay ay tungkol sa ikabubuti ng mga tao at patungkol sa mga katiwaliang ginagawa ng administrasyon, inyo pong mapapansin napakatahimik po ng Kongreso at niwala kahit isa man lang na nagsasabing imbestigahan ito at alamin ano ba talaga ang totoo. Natatanging si Congressman Rodante Marcoleta lang ang may lakas ng loob at pagpupursige na ito ay mapaimbestigahan.
Although itinatanggi naman itong mabuti ni Erwin Garcia, at sa katunayan nga gusto nilang magsampa raw ng kaso sa Ethics Committee laban kay Marcoleta. At ito naman po ay wini-welcome ni Rodante Marcoleta at sinasabing kaya niyang horap kahit saang hukuman. Ang isa pong nakakapagtaka rito, sa panig po ng administrasyon o sa panig ng Senado, ito pong mga ganitong bagay na may kinalaman sa seguridad ng bansa, tahimik po silang lahat. Pero pansinin po ninyo, isang kibot na may kinalaman sa mga Duterte o sa KOJC o sa SMNI, lahat po sila ay nagkakagulo at lahat po sila ay may sari-sariling opinyon. Pero pag ang kinalamang isang bagay po ay patungkol sa mga katiwalian ng gobyerno, lahat po sila ay tiklop kamay. So maging ang media po, maging ang mga malalaking social media platform, ang mga mainstream media, lahat po sila ay tahimik. At wala po kayong maririnig na balita tungkol dito. So, tingnan po natin kung anong kahihinat na nito sa pagpupumilit ni Rodante Marcoleta na ito ay imbestigahan. At kung atin pong matatandaan, yung dating commissioner ng COMELEC na si Andres Bautista ay kinasuhan na rin sa US, maging yun pong dating founder o vice presidente yata ito ng Smartmatic. So, ito pong ganitong usapin, ang nakakapagtaka lang, parang hindi ito napapansin ng anumang grupo ng mga congressman na nagsasabing sila ay para sa bayan. So dito po nyo makikita na yung sinasabi ni VP Sara Duterte na ang ating pamahalaan ay pinamumunuan ng mga taong hindi interesado sa panunungkulan sa bayan, kundi magkaroon lang ng pagkakataong makakuha ng kapangyarihan at magkamal ng pundo ng bayan. So malinaw na malinaw po yan. Kasi kung ang mga nanunungkulan sa bayan natin, lalo na yung mga nandiyan sa Kongreso at Senado ay makapilipino at makabayan talaga, gagawa po sila ng inisyatibo para po ito ay maimbestigahan. Kasi po ang nakasalalay talaga rito ay kinabukasan ng Pilipinas. Isipin nyo po, kapag ang nanalong kandidato ay hindi yung gusto ng tao at hindi ang interes ay para sa bayan, ano po ang kalalabsan natin? Ito po nga pong issue ng problema ng pamilya Marcos, itong issue nila sa droga na hindi sila gumagalaw o hindi nila itinatanggi. Ito po ay pagpapakita lang na hindi sila interesadong ayusin ang pamumuno sa bayan. At bagkus ang makikita mo, yung mga kani-kanilang kunwari may programa, kunwari may ayuda, kunwari mayroon silang ginagawang para sa bayan. At tingnan po ninyo, yung sinasabi nilang bababa yung presyo ng bigas, at magkakaroon na ng pagkakataon ng mga taong maka-afford ng medyo mababang presyo ng bigas, ay isa lamang po talagang suntok sa buwan at isang napakalaking panaginip lamang. Tingnan po natin ito. Ang dami po kasing nasasayang na pundo ng gobyerno na nauuwi sa wala, pero lahat po ng yan kapag pinunan ninyo ay nagkakaisa yung buong Kongreso o hindi man lahat sa Kongreso, pero yung mga alipores ni BBM at saka ni Martin Romualdez ay talagang gising na gising para ipagtanggol ang kanilang mga amo. Pero itong ganitong usapin na nakasalalay ang kasiguruhan ng bansa at ang seguridad ng ating pamumuhay sa mga susunod na pagkakataon, sila pong lahat ay tahimik. Pansinin po ninyo si Chis Escudero, ang Senate President, at si Martin Romualdez, ang Speaker ng House. Pareho po silang walang kibo patungkol dito. Samantalang kung tutuusin po, dapat itong dalawang tao na ito ang unang nag-i-initiate na maimbestigahan ito at malaman ang totoo. Pero ang masakit po kasi nito, sinasabi ni Marcoleta na parang sangkot ang unang pamilya at medyo mako-question ang kalagayan ni Mrs. Marcos.
So, sundan na lang po natin ito at sana nga magkaroon ito ng malinaw at magkaroon ng pagkakataong makarating ito sa Kongreso at sa Senado. Dahil ito kung ganitong usapin ay hindi biro at hindi lamang ito para sa ating mga mamamayang Pilipino kundi sa mga susunod pang henerasyon ng bansang Pilipinas. So, sundan po natin ito at sa mga susunod na araw malalaman po natin ang katotohanan nito. Tayo po ay nakikiisa kay Congressman Rodante Marcoleta na sana magkaroon ito ng linaw at sana nga ituloy nila yung demanda na sa Ethics Committee para magkaroon ng pagkakataon si Marcoleta na idepensa yung kanyang sinasabi at mapatunayan yung kanyang mga aligasyon. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming salamat po. Paki-like and subscribe na lamang po muli.